feels unreal. Parang teleserye o Korean political thriller. Except this is real life, and the victims are the Filipino people. We are deeply concerned that this case, if mishandled, could lead to the silencing of other potential witnesses or whistleblowers. This inquiry is also a call to action to immediately secure testimonies, place witnesses under protection, and prevent any further loss of life or truth. Marami pong butas at hindi nagtutugma ang mga salaysay sa pagkamatay ni Jose Cabral. Mula sa oras ng pangyayari, sa mga detalye ng insidente, hanggang sa testimonya ng kanyang driver. Lumalabas din sa investigasyon na madalas siyang nasa Baguio at nanunuluyan sa isang pribadong mansyon, hindi sa mga hotel. These details demand explanation, not dismissal. We have exact coordinates. We have a timeline. It happened in broad daylight. This is not the 1980s. Satellite imagery, geospatial data, and publicly available tools like Google Earth can establish the facts beyond doubt. If ordinary citizens can access this, then the state has no excuse not to. Unahan na lang kami because the truth will come out with or without cooperation. This inquiry is not about persecution, it is about accountability, not about speculation, but evidence, not about politics, but justice. The Filipino people deserve nothing else. Salamat. Lilinawin lang po namin dito, hindi po ito investigasyon tungkol mismo kay Jose Cabral. In other words, we are not going to look into the criminal liability of the former Jose, the late Jose Cabral, dahil nga po death extinguishes criminal liability. Kaya lang po, maraming teorya ang lumalabas kung ano ang tunay na nangyari sa kanya. What exactly is the cause of her death? And nagsasabi ito ay suicide. Honest to goodness, suicide daw. May nagsasabi na ito ay parang staged suicide, staged death. May nagsasabi ito ay aksidente. May nagsasabi na ito ay foul play. At hindi ko kasi maganda yung meron kaagad parang pronouncement ang DILG na no, there's no indication daw of foul play. Napakaaga po yung ganyang conclusion na wala daw pong foul play. Lahat po yan ng mga theory niyan, it has something to do, it centers or it surrounds yung pinaka-key role ni Jose Cabral dito sa usapin ng infra flood control project scandal. Ito ay special na kaso na kailangan, this goes beyond also knowing exactly how and why she was killed. First, syempre yun ang pinakaunang alamin. Ano talaga ang tunay na nangyari sa kanya? What is the real cause of her death? Pangalawa, sino ang nakinabang o makikinabang kung sa kanyang pagkamatay? At ano yung mga naging kakulangan ng mga proper investigative bodies, investigative authorities, oversight bodies, doon sa, kasi nga, siya ang isa sa mga central or key figures, and yet, hindi man lang sinecure muna yung kanyang mga dokumento, yung kanyang mga assets, yung series, walang seizure of her assets. Nakakapag-withdraw pa daw? Bakit hindi ka agad ginawa ng proper authorities na i-seize, i-forfeit yung kanyang mga assets? At hindi siya sinecure bilang material figure in all of this na marami siyang nalalaman. Isa siya sa pinakamarami ang nalalaman. So maraming nagkulang dito. Kailangan masilip yan. Kasi sa usapin ng korupsyon, maraming players dyan. And syempre yung sa pamilya rin. Kasi the family inherits property, but the family does not inherit immunity. Because property and assets of the former Jose Cabral can be forfeited in favor of the state. Sabi ko nga dapat nauna nang trinabaho yan ng mga appropriate agencies of government at mukhang hindi yan ginawa. So maraming anggulo
na dapat silipin at hindi pwede po na ipaubaya lang sa mga normal or usual investigative bodies natin. That's why our group, and this is the initiative of Congressman Egay Elice, itong grupo po ng lawmakers decided to file this resolution. Maraming salamat po. I spent years inside the frame. Yusek Cabral tungkol sa mga anomalya sa mga infra and flood control projects. Hindi lang niya alam yung mga kontratista at iba pang mga proponent at mga konektado sa mga proyekto, mukhang pati yung mga sinasabi natin na nasa likod nitong mga anomalya. Sana wag natin hayaan na kasamang mailibing ang itong kaalaman sa kanyang pagkalibing din. Kailangan maimbestigan ng Kongreso ito. We have to get to the bottom of this. We have to know not only what happened to her and what her actual or genuine cause of death is, but also to find out what she knows and what we can still unearth based on the investigation that we will conduct. Actually, marami mga iba't ibang aspeto itong gagawin namin. Unang-una, aside from the knowledge about the flood control projects themselves, mukhang hindi mabilis ang naging aksyon ng ating pamahalaan, nabanggit na ni Kong Delima to at ni Kong Egay, tungkol sa mga assets niya, tungkol sa mga iba't ibang mga hawak niyang ebidensya. At hindi lang yun, pati yung pag-imbestiga mismo sa kanyang pagkamatay. So these are things that we are looking into. Aside from the earlier things mentioned, we are also looking into the possibility of isang panawagan namin matagal na magkaroon tayo ng death investigation at autopsy. Maraming salamat. Kasabay po ng pag-file natin itong resolution, yung ating panawagan na dapat sa lalong madaling panahon ay i-report sa atin ng gobyerno, particular ng ICI, ano yung ginagawa para i-secure yung mga evidence, yung mga documents, ano ang ginagawa para i-secure ang mga witnesses, ang mga suspects, at lahat na may kinalaman tungkol dito. Dito po sa nangyari, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Hindi dapat nalilibing ang mga may alam. Sila po dapat ay nakukulong. They should be serving their time in jail and not 6 feet under. Sa susunod po mga linggo, patuloy po mag-uusap ang ating mga kababayan. Patuloy po maraming story ang maririnig. Pero kailangan po maunawaan itong mga story at espekulasyon